Maniniwala ka ba na ang binatang katulad ko ay namatay habang naglalaro ng computer games? Naglaro lang ako ng buong gabi. Pero ang nakakalungkot na matay ako. Ang kawawang katulad ko, bakit ito nangyayari sa akin? Yung araw na yun pinagsisihan ko talaga. Ang buong buhay ko ay nasayang. Patawarin mo ako patawad, Mommy. Hindi pa ako nabuhay ng mahaba. Ayaw ko pang mamatay. Siguro nagsisiga ako ng oras na iyon. Ang Panginoon sa wakas narinig ako. At ako ay nabuhay. Pero ang Panginoon ayaw niya na mabuhay ako ng madali sa bago kong buhay. At ito ang nangyari. Nandito ako sa delikadong laro na ito, napunta ako dito. Para manatiling buhay dito. Kailangan kong tumakbo para manatiling buhay. Kailangan kong magtago. Pero hindi pa natapos ang malas. Ang makapangyarihang boss naghihintay na sa akin. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? May naisip na ako, gagamitin ko ang pseudoscience. Gamit ang kaunting dugo para sa blood test para malaman kung totoong anak at magulang. Sige, simulan na natin. At kinagat na ng boss ang kanyang daliri at yun tumalsik pa talaga sa akin. Ano ba ta? Bakit ganito ang dugo ng boss ni Green? Ilang episode kaya ako mananatiling buhay? Tingnan natin. Nagpapatuloy ang kwento natin sa napakaingay na kapaligiran. At makikita natin ang mga halimaw na sumisigaw at napatingin naman ang ating bida sa kabila mga tao. Guro, nandito ako sa ibang mundo. Naalala ko ako ay naglalaro. Dahil malapit na magiging max level na ako. Sige na malapit na, tapos biglang sumakit ang puso ko. At napakasakit nun hanggang sa nawala na ako ng malay. So yun yung nangyari. Namatay ako habang naglalaro sa computer. Pero pagkatapos kong mamatay napunta ako dito. Napukaw ang atensyon ng ating bida matapos niyang makita ang isang tao. Napaisip na lang siya na hindi talaga ako makapaniwala na napunta ako dito sa ibang mundo. Okay, tanggap ko na nasa ibang mundo ako, pero wala akong kwenta kung mamatay ako dito ngayon. Pero ayon pala may kaharap na halimaw ang ating bida. At nang umungol ang halimaw, umungol din ang ating bida, sabi niya pa, halimaw, oh my God. At makikita natin ang isang kalbo na tumatakbo at ginamit ang kanyang skill. At tawag niya pa sa skill niya na Spirit Summon, Moro Eagle, at bigla itong sumabog. At makikita natin ang naputol na katawan dahil sa skill ng kalbo. At yun nga, sumirit ang dugo sa katawan ng malahig-anting katawan ng halimaw at nakatingin lang naman ang kalbo. At tiningnan niya ang ating bida at sinabihan na, hindi ka bayani, diba? Paano ka nakapunta sa lugar nato? At kinamayan naman ito ng ating bida at nagpalusot na lang ito na, marami akong nainom, pakiusap, sabihin mo sa akin paano makalabas dito. At sinungitan lang naman ito ng kalbo na sabi pa, napakatanga, pag pumasok ka sa Monster Dungeon, makakalabas ka lang dito kapag natalo na ang boss, at dugtong pa nito na pinapayuhan kita, basura, na wag kang basta-basta tatakbo dito. At mabuti pa na humanap ka ng lugar na pagtataguan mo. At napasimangot na lang ang bida na sambit pa na, paano ko malalaman ang rules dito. Kakapunta ko pa dito, napakasangit naman, habang makikita natin ang kalbo na tumatakbo palayo. At lumaki naman ang mata ng ating bida dahil may bigla siyang naisip na, sabi niya pa na, sabi ng kalbo, talunin ang boss. At nang talunin niya ang halimaw, may binyanggit sa na skill activation. Hindi kaya, nasa mundo ako ng laro. At makikita natin ang isang tao na tumatakbo at makikita natin na level 55, Hero Class, Alchemist, Subclass Pioneer, Hero Rank, Intermediate. At nagsambit ito ng kanyang skill na Elemental Bomb. At yun nga, wasak-wasak ang matamaan na halimaw. At nagsalita naman ito ng may pagyayabang na, dungeon ba talaga ta ang hihina ng mga halimaw, simple skill lang, patay na, napakabasura naman, at naka-enjet pa ito. At napalingon ito nang may napansin. Isa pala itong kalaban. At bigla na lang itong sumabog. At nagtanong naman ang kasamahan ng adventurer na anong nangyayari. At may tumalsik naman na isang bagay. At napunta ito sa ating bida. At kanya itong tinitingnan. Ito pala ang ulo ng kaninang adventurer, napamura na lang ang ating bida. At lumabas na ang may gawa ng pagkapatay sa adventurer at sambit niya pa na, o namatay agad siya ng isang simple na skill, napakabasura. At naghanda naman ang mga adventurer at sabi pa ng leader, lahat kayo maging alisto kayo. Lumalabas na ang boss. Ito pala ang final boss, the Lord of Demon, Manor Dungeon, Devo the Demon King.
At makikita naman natin ang ating bida na sumilip sa kanyang tinatagwan sambit niya pa na so ito pala ang boss ng laro. Patayin nyo na yan, ayaw kong mamatay dito. Dugtong niya pa na once na makalabas ako dito siguradong ang grupong ito ay dadalhin ako. Sasama na lang ako at magpapangap na hero, at pagkatapos ma-enjoy ko na ang lugar nato ng masagana. At yun nga na-chehir na siya sa mga hero at sabi pa Sanage na patayin nyo na yan. At makikita naman natin ang level 80, Hero Class, Demon Hunter, Subclass Heavenly Knight, Hero Rank, Advanced sambit pa niya atakihin nyo at i-block ko ang atake niya. Sambit niya pa na ako ang pangalawang pinakamataas na rank sa Hero Defense sa buong Moro Continent. At walang makakatalo sa Shield Armor ko at ginamit niya na ang skill na Holy Shield. Pero makikita natin na dinurog lang ito ng Demon King. At makikita natin na wala ng buhay ang hero at nagkadugo-dugo naman ang kamay ng Demon King galing sa hero. Umiti naman ang Demon King na sambit niya pa sinong susunod. At pumuti naman ang ating bida dahil sa nasaksihan na sabi niya na lang nasuntukin ko tong boss nato bakit ba ang lakas niya. At makikita natin ang kalbo na sumalakay na nasa level 85, Hero Class, Forest Ranger, Subclass Shaman, Hero Rank, Advance. At sigaw pa ng kalbo kayong lahat atakihin natin siya ng sabay-sabay kaya nating talunin siya. At ginamit niya ang skill activation. Spirit Summon, Moro Wolf. Pyrogenitian lang ito ng Demon King. At makikita natin na malapit na ang bibig ng lobo sa Demon King at naghanda naman ito. At yun nga sinalubong niya ng suntok at makikita natin na tumagos ang kamay ng Demon King sa lubo. Napamura naman ang kalbo dahil sa ginawa ng Demon King na walang awa. At napatulala na lang ang ating bida na sabi pa na bakit ito nangyayari ng ganito. Itong boss nato napakalakas at makikita naman natin na ginamit ng boss ang kanyang kapangyarihan na insta-wipe out. At makikita natin ang mga kamay na natusta sa atake ng boss. At nang unti-unting nawala ang usok tumambad ang patay na katawan ng mga hero. At ang tangi na lang natira ay ang ating bida. Napaubo naman ito dahil sa usok at napamura pa ito sa kanyang isip na sabi hindi ako hero. Bakit ako nandito sa Monster Dungeon? Napaka walang swerte talaga. At makikita naman natin na papalapit na ang boss habang nakatalikod ang ating bida. Napanggat naman ito na sabi ikaw na lang ang natitira. At namuti naman ang ating bida sa takot sa isip niya pa na napakabuti naman ng tadhana sa akin habang parang iiyak na. At yun nga atakihin na siya ng boss na sambit pa na oras na para maging meat pancake. Pero steady lang naman ang ating bida nang unti-unting papalapit ang atake ng boss na patingin ang ating bida na umiilaw ang mata. Nagpapatuloy sa boss na atakihin ang ating bida na sabi oras na para maging meat pancake. Habang unti-unting lumingon ang ating bida na umiilaw ang mata sabay sabi na sandali lang may sasabihin ako sayo. At dahil dun napatigil ang Demon King. Ano, hihingi ka ba ng awa sambit naman ng Demon King? At napaiyak naman ang ating bida napamura pa ito sa kanyang isip na sabi na matay na ako. Galing hindi ko pwedeng sayangin ang buhay ko dahil nabigyan lang ako ng pangalawang buhay. Kaya sumiryuso ang ating bida na sabi kailangan kong mabuhay bilang lalaki. Labanan natin ta. Nagtaka naman ang Demon King dahil sa ginawa ng ating bida lumuhad ito at tinawag na ama ang Demon King. Sabi pa ng ating bida na nagpapaliwanag. Sa dami ng halimaw na iyong natalo ako ang resulta ng pambihirang pagmamahal. At dugtong pa nito hindi mo ako nakikilala pero blood is thicker than water. At sumagot naman ang Demon King na ako ang Demon Lord ng Manor ang Demon King Devo. Moro Continents ang pinakamalakas na halimaw sino ka na sabihin na anak ko. Sambit ng Demon King habang pinagpapawisan naman ang ating bida na nakaluhod. At sumagot naman ang ating bida na ang ating dugo. Sumagot naman ang Demon King na patunayan mo. A few moments later, makikita natin ang isang planggana na may tubig. At nagsalita na nga ang ating bida na pagkatapos mong ilagay ang iyong dudo sa tubig ng bowl maglalagay din ako ng dugo ko at dugtong pa ng ating bida na kung magkaisa ang dugo natin ibig sabihin anak mo ako. Ito yung tinatawag na drop of blood test. Para malaman kung mag-ama ba tayo. Napatanong naman ang Demon King na drop of blood test. Sa isip naman ng ating bida na alam ko na ang drop of blood test ay hindi scientific method. Pero sa mundong ito wala pang advance na science, so baka maluko ko ang malaking nilalang nato.
Dugtong pa nito gumamit ako ng aligamgam na tubig kahit sinong gumawa ng test na to ang kanilang dugo ay magsasama parent. At makikita natin ang ating bida na lumiit at naka-enjet na ang sabi Sanage na po ama. At gumawa na nga ng uto-utong Demon King, kinagat niya ang kanyang daliri at ibinuhos ang dugo. At makikita naman natin ang ating bida na natatalsikan ng dugo pero may pilit na jetty parent at yun at apas nangga ang Demon King. Napatulala naman ang ating bida sa isip niya paano ta. Bakit niyan green ang dugo nito? At nagsalita naman ang Demon King na ngayon ikaw naman. At yun na kinagat na ng ating bida ang kanyang daliri. Pero nagrereklamo sa kanyang isip sabi pa niya na pareho silang mga halimaw pula ang dugo bakit ang halimaw nato napaka-special. Nga pala siya ang boss. At yun na tumutulo na ang dugo ng ating bida. At unti-unti itong kumalat at humalo. At masaya niya itong tinuro sa Demon King na parang bata sambit niya pa na tingnan mo humalo. At napanggot naman ang Demon King. At nagsalita ito na ikaw na tao habang may lumalabas na kidlat sa mata. At yun nga humiyaw ito na may lumalabas pa na kidlat sambit pa nito na naghahanap ka ba ng kamalayan. Habang nakatayo lang ang ating bida dahil walang magawa. At namunguti naman ang ating bida at pinagpapawisan sa isip niya pa na langit tapos na ako nito. At makikita natin ang Demon Lord. At pinatong niya ito sa ating bida. At ginakap niya ito at sambit niya pa na paano mo ko nahanap ng ganito anak. Napatingala naman ang ating bida sa isip pa ni natingin ko malaking nilalang nato ay colorblind. At tumulong naman ang luha ng bida dahil ligtas na siya. Pero magsalita naman ang Demon King na. Pero ang batas ay batas kailangan mo paring mamatay dahil hindi matatapos ang laban nato. At yun nga hindi na maitsura ang mukha ng ating bida na para itong natati. Dahil mamatay parent siya, at yun nga dinurog na ng Demon King ang ating bida. At makikita natin na patay na ito dahil halos madurage it sa ginawa ng Demon King sa kanya at nagtalsikan pa ang dugo. At makikita natin ang Demon King na binabasa ang system na nakalagay the battle is over at nanalo ang Demon Manor at makakatanggap ito ng 50 boxes ng monster supply. At may biglang nag-trigger.at ito pala ay underground na lagusan at tinitingnan lang naman ito ng Demon King habang sa likod niya ang walang buhay nating bida. At mayroon namang nagsalita at binabati ang Lord Devo sa pagkapanalo. At sinagot naman siya ng Demon King na buyer, may ipapagawa ako sayo. At makikita natin ang hugis babae na figure at tinawag itong buyer. Dugtong pa ng Demon King na dalhin mo ang batang yun na nakahandusay sa ating underground cave, at buhayin mo siya gamit ang aking dugo. At sumagot naman si buyer na Lord Devo iniisip mo ba talaga na anak mo siya? Sumagot ang Demon Lord na ang mga tao ay hindi kayang ihalo ang dugo nila sa akin kahit anong gagawin nila, pero ang batang ito nagawa niya. Dugtong pa ng Demon Lord na alam mo na ang ibig kong sabihin. Gawin mo na lang ang inuutos ko. Naka-enjet naman si buyer na sumang-ayon. At makikita naman natin na may sumisigaw na demon at may nakapalibot na parang dugo, at isang nakakatakot na nilalang. At nagising ang ating bida na hingal. At tiningnan niya ang kanyang kamay at napasabi ha, buhay pa ako. Akala ko dinurog na ako at nagkagutay-gutay. At may biglang magsalita na gising ka na ika-75th na master. At napatanong naman ang ating bida na ika-75th na master ako. At sinagot naman siya ng babae na tama. Yan yung pangalan na binigay sa'yo ng Lord Devo na kanyang anak. Dugtong pa niya na kasi ngayong araw ay ika-75th na laban at 75th na panalo kaya pinangalanan kanya na 75th. At napaisip naman ang ating bida na yung boss naniwala talaga na anak niya ako. Pero sino ba sa mundo ang nagbigay ng pangalan na ganyan? Nagsalita naman ang ating bida na at ikaw naman sino kasambit pa ng ating bida sabay turo sa babae. Sumagot naman ang babae na ako si buyer deputy manager, isa sa lingkod ni Lord Devo, ako ang mag-aasikaso sa iyong pagkain, damit lugar na matitirhan at ako ang mag-aayos ng training niyo ni Lord Devo. Napaiyak naman ang ating bida na sa isip pa hindi ako makapaniwala na ang magandang babae na ito ay halimaw. Pero siguro love knows no borders naman kahit magkaiba ng lahi. At napadilat naman siya na sandali anong training. At sinagot naman ito ni buyer na sumunod ka sa utos ni Lord Devo dahil ikaw ang anak ng pinakamalakas na halimaw. Kailangan mayroon ka ring kakayahang lumaban kasunod niya para sa pag-serve kay Lord Devo.
At pinagpapawisan naman ang ating bida na napaisip na gusto niya akong maging malakas katulad niya. Ano kayang training ang gagawin ko sambit pa ng ating bida? At makikita natin ang ating bida at ang Lord Devo at ginamit niya ang constant hits at makikita naman nating sumisigaw ang ating bida. At yun nga nataman na ito at napisat pa ito dahil sa atake ni Lord Devo. Sabi naman ni Lord Devo na napakahina patuloy lang siyang pagalingin gamit ang duko ko. Sambit pa ni Demon Devo at napatawag na lang ng 75th Master si Buyer. At nagising na uli ang ating bida galing sa pagpapagaling sa kanya. At linapitan naman ito ni Buyer na sabi gising ka na pala. Tere mag-training ka na uli ngayon. Napawat na lang ang ating bida dahil sa di makapaniwala. At yun nga tinamaan naman siya ng Demon's Breath. At tumalsik pa ang putol niyang kamay at napatingin na lang si Buyer. At maririnig natin si Lord Devo na pagalingin. Sunod na araw tamaan uli ang ating bida ng Demon's Flying Kick. Sigaw naman ni Devo na pagalingin. At yun nga makikita natin ang sunod-sunod na pingkamatay ng ating bida at pagpapagaling sa kanya. Hanggang sa hindi niya na matiis kaya pinapastop niya na. At dumating pa na lumuhad na siya at nakikiusap kay Buyer dahil pagod na ito. At napatawag naman si Buyer na 75th Master. At nagsalita naman ang ating bida na hindi kuna kaya na tumayo habang dinudurog sa magkagutay-gutay. Mababaliw ako kung magpapatuloy pa ito. At dugtong pa ng ating bida na hindi pa ako nagugustuhan ng babae kahit kailan, kaya kung mababaliw ako masasayang lang ang buhay ko. Pero hinawa naman ang ulo ng ating bida at sinasabihan huwag kang mag-alala 75th Master. Gusto kita, napatulala naman ang ating bida sa narinig. At patuloy pa ni Buyer na huwag kang mag-alala tulungan kita sa iyong training. Maging malakas kang lalaki sambit pa ni Buyer habang idinikit niya ang kanyang melon sa mukha ng ating bida. Nagpapatuloy ang kwento natin sa isang matayog na bundok at sa baba ay isang building. At makikita natin ang grupo ng mga hero. Ang sabi pa na kung makakapatay ka ng halimaw, ma-unlock mo ang iyong hero status. At pagkatapos maging hero pwede ka nang pumasok sa mga dungeon. Pero ang Horror Research Center lang ang gumagawa ng ganitong pagsubok at ang makakapasa lang sa pagsubok ang karapat-dapat na pumili ng class. At ang bawat class ay may mga kanya-kanyang skill. At ito ay ang Demon Hunter, Forest Ranger, Swordsman, Mage, Alchemist at Warrior. Pag nakapili ka ng magandang class ang iyong buhay hero ay mapupuno ng tagumpay. At kapag late kang nakakatalo ng halimaw sa dungeon makakakuha ka ng treasure, equipment at experience. Maging malakas at maging ace hero. Ito pala si Buyer at ating bida na nanonood sa binipalabas sa system at makikita rin natin ang bangkay ng tao na kalansay na ito at isa itong dating hero. At nagsalita ang ating bida kay Buyer na sabi makikita mo na ang pamamaraan ng hero pwede sa akin so Miss Buyer bigyan mo pa ako ng oras para maging malakas. At para makayanan kun ang labanan ang matandang yon. Naka-enjet lang naman si Buyer na nakikinig. A few moments later, 75th Master, napalingon naman ang ating bida sa tumatawag sa kanya. At nagpatuloy naman si Buyer sa pagsesilita na kinausap ko na si Lord Devo. Nagdesisayon siya na bigyan ka ng 3 araw para maghanda at pagkatapos susubukan ka na pagkatapos nakayuko lang naman ang ating bida na walang emosyon. At nagsalita siya na parang naiinis ano 1 araw lang. At nagpatuloy ito sa pagsasalita na may mahinahon na boses. Sana'y maghahanda ako sambit pa ng ating bida. At makikita natin ang paraan na gagawin niya para maging malakas at makayanang harapin ang Demon Lord. Una magiging hero siya, at sabi pa ng ating bida na susundin niya ang information na nakuha nila sa bangkay ng hero at gagawin niya ang pamamaraan ng hero. At dugtong pa ng ating bida para maging hero kailangan niya munang pumatay ng halimaw. At sinagot naman siya ni Buyer na madali lang yan i-arrange ko ito para sa'yo na nakataas pa ang daliri. Napanggit naman ang ating bida na namumula pa at sumagot ito na salamat sa iyong masipag na pagtatrabaho Miss Buyer. At nagsalita naman si Miss Buyer na wag mong intindihin yon at pinakilala niya ang makakalaban ng ating bida na si Demon Manor Green Pepper Demon at humiyaw pa ito napakunot na lang ng noo ang ating bida. At namuti na lang siya dahil sa laki ng kalaban niya kaya sinabihan niya na lang na Miss Buyer pabalikan mo na tong halimaw nato. Yung easy kalaban lang pwede. At sumagot naman si Buyer okay nagdala pa ako ng isa na parang nag-isip. At pinakita na ang makakalaban ng ating bida, ito ay isang maliit na goblin at inuubo pa at halatang may sakit at hindi na makatayo. At linapaliwanag naman ni Buyer ang impormasyon ng Dwarf Sambit. Niya pa na ang pangalan niya ay buff na injured siya ng mga hero.
At ngayon nagsasuffer siya ng dahil sa lason at malapit na siyang mamatay. At sinagot naman siya ng bida na kawawa naman gusto ko siyang pagalingin. At sagot naman ni Bayer na wala na tayong magagawa sa kanya at kahit pa si Lord Devo. Nakakalungkot pero ang kamatayan na lang ang makakalaya sa kanya. At makikita natin ang bida na pinagpapawisan at naawa ito sa kay Bluff. At nagsalita naman si Bluff na bata habang mahina na ang boses. At nagpapatuloy pa ito sa pagsasalita at pinagpapawisan, sambit niya na alam ko na ang lahat nito ay walang awa sa iyo pero ang lahat ng ito ay mabuti. Huwag muna itong alalahanin. At yung nga hindi na napigilan ng ating bida ang kanyang luha at nagpatuloy pa si Bluff sa pagsasalita na naniniwala ako na maging malakas ka sa hinaharap at ako ang unang susi sa hinaharap na ito. Kaya Sanej na bata, gawin muna magiging masaya ako katulad ng una akong natulog sa balikat ng mama ko sambit ni Bluff habang nakajetty pa ito. At makikita natin na tinakpan ng ating bida ang bibig ni Bluff at nanginginig pa ang kamay nito. At napasabi na lang ang ating bida na rest in peace Bluff. Sambit niya pa habang tumutolo ang luha. At makikita naman natin si Bayer na umiiyak dahil sa nasaksihan at sabi pa ng ating bida na ikaw ang halimaw na karapat dapat na erespito. At hindi ko makakalimutan ang mga sinabi mo. At magiging malakas ako at yun nga tuluyan ng pinatay ng ating bida si Bluff ni patikip naman ng bibig si Bayer. At biglang nagpakita ang system na kasulat ang hero mode activate. At makikita natin na nagbago ang kasuotan ng ating bida at tiningnan ng ating bida ang kanyang sarili at sambit niya pa na nagiging hero talaga ako at ang kasuotan ko nagbago rin. At napaisip naman ang ating bida na sabi sa wakas hindi na ako maglalakad ng walang damit kahit kailan. At makikita natin na di nadamdam ng ating bida ang saya. At may biglang lumabas na liwanag galing sa kamay ng ating bida. At tiningnan ito ng ating bida at ni Bayer at sambit pa ng ating bida na ito pala ang character info ko. At makikita nga natin ang character info ng ating bida. Level 5, Hero Class Not Assigned, Beginner, Offense, 500, Defense, 1,500 Happy, 1,000 Mappy, 10. At napatanong ang ating bida na bakit level 5 ako agad. Di ba dapat level 1 muna? Sumagot naman si Bayer na naniniwala ako ang Demon Manor is Hell level dungeon. At dugtong pa nito habang nagpapaliwanag na about kay Bluff na iyong napatay, huwag mong pansinin ang kanyang size at kanyang edad, wala siyang magandang pakikipaglaban pero napabilang parent siya sa high-level monster. Kaya nakatanggap ka ng magandang X at nag-level ng biglaan. At sa isip pa ng ating bida na parang katulad sa laro kung gaano kataas ang level ng halimaw na iyong napatay ganun din kalaki ang X na iyong makukiha, kaya kailangan kong i-upgrade ang level ko dito napakadali lang nito. At napaisip pa ang ating bida na sa sitwasyon niya ngayon impossible na makakuha ng pagsubok sa training center para sa kanyang class. Kaya ang kailangan niya ay mag-level up. At makikita natin ang isang lugar na may kadina ang mga bato at nakabitin ito sa ibabaw at makikita rin natin ang mga naglalakihang halimaw. Nagtanong naman ang ating bida kay Bayer na kung ang mga halimaw ba sa lugar na napuntahan nila ay kasing hina lang ni Bro Bluff na kakaya niyang atakihin. At sumagot naman si Bayer na si Bluff ay special ang kanyang sitwasyon pero siguro makakakita ako ng halimaw na mababa ang kapangyarihan para makalaban mo. Sinagot naman siya ng ating bida na hindi mo na kailangan magtrabaho pa ng mabuti isa na akong hero ngayon kaya kun ang makipaglaban sa mga normal na halimaw. At makikita naman natin ang mga normal na kalaban ng ating bida sila yung tinatawag na Demon Manor Apple Monsters habang hindi naman nagkalahati ang ating bida. Ini-encourage naman ng ating bida ang kanyang sarili dahil nagbago na siya at makikita naman natin ang pag-alinlangan sa kanya. At yun nga isang suntok lang ang ating bida at natilupon na ito dahil sa lakas ng suntok maluha-luha naman siya at nagtalsikan pa ang sipon at laway niya. Sumabog naman ang bahagi ng pinagbagsakan ng ating bida. At makikita natin ang ating bida na iniinda ang pagkatilapan niya at nasambit niya na lang na ito ba ang pinakamahinang halimaw na dinala mo. Pero may napansin ang ating bida na hindi na siya masyadong nasasaktat. At napakomento naman si Bayer na mukhang nagkakaroon na ng epekto ang dogo ni Lord Devo. At makikita natin na pinapaulanan ng suntok ang ating bida at napareklamo pa ito sandali lang time out habang iniinda ang suntok ng halimaw. Kaya iniba na lang ni Bayer. Ang komento niya na guro kailangan pa niya ng maraming oras. At makikita na lang natin ang ating bida na may mga binda ang mukha at sabi niya pa na natapos lang ito sa pagkasira ng depensa ko at dugtong pa ng ating bida na nawalan na ng pag-asa na bakit hindi parent sapat, kahit na ang mataas kong depensa at HP wala pa ring silbi dahil ba sa pag-absorb ko sa dugo ni ama, at dahil ba ang attack power ko ay mababa, hindi ko man lang kayang taloonin kahit ang mababang halimaw, at ninamaya naman ito ni Bayer at any encouraged na sabi wag kang ma-disappoint 75th Master. Mag-iisip na lang tayo sa madaling paraan para mag-level up.
At sumagot naman ang ating bida na ano ba ang magagawa ko, bubugbugin na ako hanggang mamatay pagkatapos ng 3 araw. At nagpatuloy pa ito sa pagsasalita na sabi mabuti sana na mayroong tao ang papatay sa mga halimaw para makakuha ako ng X. At biglang natigilan ang ating bida dahil may maganda siyang naisip para sa kanyang problema. At tinanong niya si Bayer kung ang laban ba ng kanyang ama at mga heroes ay bukas na. Sinagot naman siya ni Bayer na papunta na ang mga hero dito, siguradong nagsasaya na si Lord Devo sa pakikipaglaban sa mga hero. Napanggit naman ang ating bida, sabi niya na lang na dalhin mo ako doon. At makikita natin ang iba't ibang uri ng halimaw at ang mga hero na nakikipaglaban sa mga ito. At makikita rin natin ang ating bida na nakayuko at tumatanggap ng maraming X. Napanggit naman ang ating bida na nakaupo, sambit niya pa na tama ako dahil naging hero na ako, makakatanggap na ako ng X dito. At makikita naman natin si Bayer na nakaupo sa bandang uluhan ng ating bida na binabati niya ang kanyang master sa mabilis na pag-level up. At makikita naman natin na binaba ang ating bida ng system dahil nag-level 6 na ito. Napakomento na lang ang ating bida na mag-level up ako ng parang baliw habang naka-jetty pa ito. At makikita natin na panay ang level ng ating bida dahil sa pagpasok ng maraming X at bawat napapatay ng mga hero na halimaw na pupunta naman ito sa ating bida ng walang ginagawa. At yun nga, umabot ng level 15 hanggang 36 ang ating bida sa unang wave at sa pangalawang wave umabot 56 na po hanggang sa 9th wave umabot ang ating bida ng 80. At makikita natin si Lord Devo na hawak-hawak ang kanyang biktima at sabi niya pa na papaano na ang maraming tao ay nakita ang lugar nato ay tagong Monster Dungeon. Kinabukasan, ng pagkagising ng ating bida, tiningnan niya ang system niya. At binabati ito dahil nakuha niya na ang max level na 100. At tuwang-tuwa naman ang ating bida, sabi niya pa na tinulangan ako ng Panginoon, umabot na ako ng max level habang nakataas ang dalawang kamay niya. Binati naman siya ni Bayer na sabi congratulations sa 75th Master. Sumagot naman ang ating bida na parang hahalikan si Bayer na ang sabi ang lahat ng credit sa iyo Miss Bayer, salamat sa tulong mo. At nagsalita naman si Bayer na pero 75th Master dahil na about mo na ang max level ang iyong X-bar ay dapat puno na, bakit nakakatanggap ka pere ng mga X? At napatingin naman ang ating bida na parang hindi makapaniwala. At napahinto ito ng may lumabas na system at mababasa natin na dahil nasagad muna ang limit ng X-bar mo, mag-a-activate ang Hellmaid. At napamura na lang ang ating bida dahil hindi niya alam ang nangyayari. At biglang nataman ang bundok na kinaroroonan ng ating bida at may maririnig tayo na nagtanong kung anong nangyayari. Napatingin naman ang Lord Devo sa kinaroroonan ng pagsabog at napatanong ito na kung anong ginagawa ng ating bida sa gitna ng labanan. Napaubo na lang ang ating bida dahil nahulog pala ito galing sa kinaroroonan nila dahil sa pagsabog. At napatanong naman ito kung anong nangyayari dahil bigla na lang silang napunta sa pinaglalabanan. At nagulantang na lang ang ating bida sa nangyari sa kanyang system character dahil nagbago ito. Bumalik ito sa level Hero Class, Assign Beginner, Offense, 100 Defense, 300, HP, 1000, MAPI, 100. Napasimangot na lang ang ating bida at napatanong kung bakit bumalik siya sa level 1. At linipitan naman ito ni Bayer at kinumusta ang kanyang 75th Master. Sinagot niya naman ito na okay lang Miss Bayer, ang hindi ko lang alam bakit nabago ang kanyang level at naging level 1. At napatigil naman sila nang may lumapit sa kanila at nabigla naman ang dalawa. At nagsalita ang hero na lumapit sa kanila na may dala pa itong malaking armas, sambit pa nito na mayroong natitirang high-level monster dito. Habang gagamitin niya na ang kanyang atake. At dugtong pa nito na napakaswerte ko naman, tingnan natin kung anong loot ang makukuha ko sa dalawang high-level na halimaw. At sumigaw naman ang ating bida na sabi niya pa na ibabaw mo yan hero, din ako, hindi mo ba nakikita? At wala namang pakialam ang gonggong na hero at tinuloy niya peren ang kanyang atake na sambit pa niya na nice try. Kung hindi ka halimaw, bakit kayo nag-loving-loving na babaeng halimaw na kasama mo? Napasigaw naman ang ating bida na saan nakita ang ganyan. At napamura naman ang ating bida at daling mumapit kay Bayer para protectionan ito. At sabi pa ng ating bida na mag-iingat ka habang yakap-yakap si Bayer. Nagpapatuloy ang kwento natin sa isang pamilya na kumakain at may batang nakatingin lang sa kanila. At makikita natin ang longkot sa kanyang mata. At mag-isa siyang kumakain at unti-unti itong itinaas para sa ubo ng pagkain na ang sabi niya pa na gusto niya ring kumain. At ito pala ang alala ng ating bida ng bata pa. At bumalik tayo sa realidad. Makikita natin ang hanggal na sabi niya pa na napakaswerte niya, titingnan niya daw kung anong loot ang makukuha niya pagtapatay niya ang dalawang high-level na halimaw at ngumiti pa ito ng masama. At yun nga, ginamit niya na ang sandata niya na sabi mamatay na kayo.
At makikita natin ang nangyari kay Bayer at sa ating bida na lumapit ito at gusto niya itong proteksyonan sa umatake sa kanya at nang malapit na ito ay niyakap niya si Bayer. At makikita natin ang ating bida na sumisigaw at tinanong naman ito ni Bayer na 75th Master, mukha kang natatakot, anong ginagawa mo? Pero patuloy pa rin siya sa pagyakap kay Bayer at sambit pa nito ng panahon na napunta ito sa Demon Place. Ang isang kabutihan lang na Nathan Gap nito ay kay Bayer lang. At patuloy pa ng ating bida na taylungan mo ako sa oras na nawalan ako ng pag-asa, andyan ka at nagsabi ka rin na gusto mo ako, sambit ng ating bida habang nakayakap pa rin ito. At sigaw niya pa na kunti lang ang naging mabuti sa kanya simula nang ipinanganak, so nakita ko na ang taong napakabuti sa akin. At sumigaw pa ang ating bida na susuklian ko ito ng 2 beses at yun nga tumama na ito sa ating bida. At makikita natin ang malakas na pagsabog. At dahil sa lakas ng pagsabog nagtalsikan pa ang mga bato. At makikita natin ang mga hero na nagsalita na si Brand ay napakalakas. Si Brand pala ang hanggal na umatake sa ating magbida, at sagot pa ng isa na hindi ko akalain na ang kapangyarihan niya ay napakabagsik, may possibility na masaktan siya. At may tumalsik naman na bagay malapit sa isang hero at napatanong na lang siya kung ano yun. At nagulantang sila nang makita nila na ito pala ang hanggal na Brand na pinagmamalaki nila. Namatay na ito at naging napapalibutan ng Black Crystal, at napatanong pa ang isang hero na ano yung Black Crystal sa kanyang katawan at saan ito galing. At nagtaka naman ang ating bida dahil sa lakas ng pag-atake sa kanya, buhay pa rin ito. At makikita natin ang isang kamay na ginamit sa pagtayo at nagsalita si Bayer na 75th Master, salamat sa pagprotekto mo sa akin at sa pagharang mo ng iyong katawan para sa akin. Pero inaalala ko ang iyong kabutihan bilang manager ng lugar nato, bubuksan ko ang portal kaya 75th pumunta na kayo sa backstage ng Dangan. At natakot naman ang mga hero na kanilang kaharap dahil kay Bayer. Tungtong pa ni Bayer na at saka kung papasok ka sa labanan kailangan ni Lord Devo na patayin ka para matapos ang labanan na ito. At isang bagay, papakawalan ko ang pangalawang nakakatakot kong atake sa lugar nato, baka madamay ka pa 75th Master. At nagsalita naman ang ating bida habang nakatingin sa portal na ginawa ni Bayer, pinag-alala na naman kita Bayer. Hindi ko inaakalain na mayroon ka palang skill na ganito katindi, sana magkita agad tayo mamaya ng maaga. Pero napatigil ang ating bida sa nakita niya at napatanong na lang siya kung ano iyan. Ang kamay ko, sagot naman ni Bayer, at makikita natin na may kumakalat na itim na bagay sa kamay niya at may lumalabas pa na kidlat. At bigla namang sumugod ang mga hero na sabi pa, napaka makapangyarihang halimaw, siguradong maganda ang ihuhulog na loot pag napatay natin, sabay-sabay tayong umatake. At makikita naman nating sinalubong ito ng makapangyarihang atake ni Bayer na nagiging Black Crystal ang nadadaanan nito. At makikita naman nating nagsisiga ang mga hero na nataman, sambit pa ng isa na ang sinong madaanan siguradong magiging Black Crystal, at sambit pa ng isa hindi pa ito final boss pero ang lakas na. At nagulantang naman ang ating bida dahil muntikan na siyang mahajap ng atake ni Bayer. At bigla namang nagpapaliwanag si Bayer na matagal na ang panahon ng si Lord Devo na takot na hindi ko na magampanan ang pagmanage sa Demon Manor kaya minsan lang niya akong pinapayagang lumaban. At dugtong pa nito na at ang tung reason, napakalakas ng kapangyarihan ko at nahihirapan akong controlling ito, ang ubusin ng mga hero kasama si Lord Devo ay napakasaya, sambit niya habang tinitingnan ang kamay nito. At dugtong pa nito na ang kapangyarihan ko lumakas kaysa dati. At napunta naman tayo kay Lord Devo na bigla na lang may naramdaman, sambit niya pa na ano itong pakiramdam nato. At dugtong pa nito na nakatikom ang kamay na pagkatapos na magdulot ng pagsabog ang batang yon, nararamdaman ko ang pagtindi ng kapangyarihan ko. At makikita natin ang hero na umatake kay Lord Devo na level 69, Hero Class, Swordsman, Subclass, Dragon Weapon. Immortal, Hero Rank, Intermediate, at sambit pa nito na na-distract pa ang boss, pagkakataon na natin to, habang wala namang kibo ang boss. At sabi pa ng hero na kung matalo kita magiging pinakadakila na akong hero, at amba niya ng hampasin ng espada ang boss. Pero bigla lang itong namatay ng isang suntok at nagkaputol-putol naman ang espada ng hero. At yun nga, makikita nating pumuti na ang mata ng hero at butas na ang katawan at ilang sandali na lang ay papano na. At napatingin naman si Lord Devo sa kamay niya at sambit niya pa na kahit naging malakas na ako, wala pa rin itong pinagkaiba para sa akin dahil kaya ko naman silang patayin ng isang atake lang. Pero ano ba talaga ang eksaktong nangyari? At bigla na lang itong sumigaw na ang batang yun, siguradong siya ang may kagagawan nito. At yun nga, bigla itong nawala sa kinatatayuan ni at samubog pa ang lupa sa lakas nito. At makikita natin ang ating bida na tumatakbo papuntang portal at sambit niya pa na, Miss Bayer, babalik na ako. Pero biglang sumulpat si Lord Devo at hinironggan ang ating bida, sambit pa nito, tumigil ka small little brat.
At sumagot naman ang ating bida na wow ikaw pala tanda ay hindi ibig kong sabihin ama habang makikita natin na bigla pa ang ating bida sa pagsulpot ng Demon Lord. Nagtanong naman ito sa bida na naging malakas ka na di ba? At tinaas naman ng ating bida ang kanyang kamay at sabi hindi pa mayroon lang mga bagay na nangyari pero maging mabuti naman ito pero may kunting problema lang talaga pero huwag kang mag-alala may natitira pa namang araw di ba? Sambit niya habang pinagpapawisan. At tinuto naman ni Devo ang ating bida sambit niya pa na oo pero nauubusan na ako ng pasensya sa'yo, susubukan na kita ngayon, kung makasurvive ka sa isang etaki ko papasaka pero magnamatay ka ay hindi nakita pag-aaksayahan ng panahon para buhayin ka hindi karapat dapat gamitin ang dugo ko para iligtas ang isang basura. At makikita naman natin ang ating bida na pinagpapawisan at sabi niya pa na wag. Wag mong gawin. Pero hindi na ito nagpapigil, inatake niya na ito at dahil sa lakas sumabog pa ito, sambit pa ni Devo na tingnan natin ang katotohanan. At makikita natin ang nabiyak na lupa at nakabaon na kamay. At dahil sa lakas ni Devo umabot pa ang biyak ng lupa sa mga hero, at napasigay naman ang hero na kahit na hidden monster dungeon ito hindi pwedeng ganito kat hindi ang kapangyarihan ng boss. At may sumigaw naman na hero na ang sabi at may tinuro, tingnan nyo nakita ko yung tao na inatake ng boss. At sabi naman ng isa na kahit na ordinaryong atake pa yan pero ang kapangyarihan ng boss ay napakalakas, ang beginner at intermediate hero siguradong mamatay sa atake na yun, kahit nga ang high rank mahihirapan na makatakas sa atake na yon at napatingin naman si Bayer sa 75th master na may alala, at makikita natin ang boss at unti-unting nawala ang usok. At makikita natin na unti-unting tinatanggal ni Devo ang kanyang kamao at makikita natin ang isang kamao na katayo. Sabi naman ni Devo na isang kamay na lang ang natira matapos ang pag-atake ko. Nagsalita naman ang isang ng parang sisisid ng dagat dahil sa outfit na kawawa naman kailangan natin mag-ingat sa mga atake natin kung hindi maubos lang tayo. At may bigla namang napansin si Devo at nang tiningnan niya ito pala ang kanyang kamay na may butas nagtaka na lang siya dahil impossible na magkasubay siya. At nakita naman ito ng mga hero na ang sabi pa na tingnan nyo ang boss na ugaten. Anong nangyari? At sagot pa ng isa na parang nagmamula ang sugat niya sa pako dugtong pa nito na napakatibay ng katawan ng boss walang bagay ang makakasugat sa kanya, sambit nila na hindi makapaniwala. Napaisip naman si Devo na hindi kaya, hindi niya natapos dahil lumabas na ang ating bida. At sambit niya pa na nakasurvive ako habang unti-unting lumalabas sa butas na kinalalagyan niya, at dugtong pa ng ating bida na ibig sabihin nakapasa ako sa pagsubok habang tinataas nito ang kamay niya. Nagpapatuloy ng nakaligtas ang ating bida sa atake ni Devo at napaambot na lang ang ating bida na nakapasa ako sa pagsubok. At makikita natin ang mga hero na nagulantang sa nasaksihan hindi nila akalain na ang level 1 na ating bida ay makakaligtas sa pag-atake ng pinakamalakas na halimaw, at sambit pa ng isang hero na pinagpapawisan nakaligtas ang ating bida sa atake ng boss na kahit ang ibang hero na high rank na mataas ang depensa hindi nakaligtas sa atake ng boss. At sambit pa ng isa na saan galing ang ating bida baguhang hero pa lang siya pero napakahanga-hanga na at baka ay multo siya dahil sumulpot na lang kung saan, napasambit naman si Bayer na si 75th Master ay buhay. At napaisip naman ang ating bida na mabuti lumalabas na ang max level na aking naabot ay hindi nawala at mayroon pa akong karagdagang kapangyarihan dahil sa dugo ng matanda. Na gumawa sa akin na gaya ng bakal na pako mabuti sa offense at defense at hindi ito matitinag. Sa tingin ko ang paggamit ng hero system sa pag-level up ay magandang pagpipilian para lang itong paglalaro sa computer games kung saan ako magaling at sumiryoso naman ang ating bida na sa isip pa niya na ang pagbabago sa profile system ko ay dulot lang ng sum obra ang experience kaya napalitan ang profile ko kaya ibig sabihin valid pa rin ang max level ko. Pagtong pa ng ating bida na pero hindi ko pa rin alam anong ibig sabihin ng hell mode at dahil na-activate ito dahil sa dami ng experience na natatanggap ko kaya para itong bug. Kahadibali ang importante ngayon ay nakapasa ako at nagulat naman ang ating bida dahil sa kay Devo at napatingin ito na pinagpapawisan at yun nga makikita natin na Drave ang tawag ni Devo. At napatawag na lang din ang ating bida at sambit niya pa na maayaw kong mamatay ngayon. At saka diba kailangan mong sundin yung pangako mo. At bigla na lang hinablot ni Devo ang ating bida habang tumatawa pa ito at nagulat na lang ang ating bida baka tuluyan na siya at sa isip niya pa tong matandang ito baka galit sa akin kasi nasaktan ko siya at baka gusto niya akong patayin. At sinigawan ng ating bida ni Devo sabi pa na ikaw na walang hiya. At sinagot naman siya ng ating bida na ikaw ang boss dapat tuparin mo ang pangako mo.
At bigla namang sumugod ang mga hero na sambit pa ng isa ng mga kapatid, na sugatan ng kamay ng boss Kayat sa kabila matigas na purple armor sa kanyang katawan ang pula naman ang kanyang kahinaan, dugtong pa nito na kailangan nating gamitin ang lahat ng lakas natin sa pag-atake sa mahinang niyang part para mapatay natin ang boss. At sumang-ayon naman ang kanyang mga kasama kaya sabay-sabay silang umatake kay Devo at nagsalita naman ang ating bida mga ito sumugod talaga kahit nandito pa ako. At sinigawan naman ang ating bida ni Devo na sabi pa ikaw napasaway na bata tumigil ka na sa pagpipiglas, tingnan mo sino ka para sugatan ang kamay ko. At linakasan niya pa pagsigaw na ang sabi ikaw na bastardo ka may lumalabas na kidlat sa kanyang katawan. At nabulantang na lang ang ating bida na sa isip niya pa na wala na katapusan ko na ngayon. At bigla namang tumiis si Devo na ang sabi pumasa habang nakaturo ang daliri sa baba ng ating bida. At naiinis naman ang ating bida na pinagpapawisan. At bigla namang itong hinagis ni Devo na pasigaw naman ang ating bida. At sabi pa ni Devo na hintayin mo ako dyan habang nahulog naman ang ating bida sa portal. At dugtong pa nito sa ating bida na makikita tayo mamayang hapunan habang makikita ina umaatake natin ang mga hero at bigla na lang nawala ang portal. Napaupo na lang ang ating bida at napahinga ng malalim at unti-unti itong hinawakan ang kanyang mukha at ang sabi niya pa na natatakot ako. At ang sumunod na eksena ay makikita natin ang misa na punong-puno ng masasarap na pagkain. At sina Devo at ang ating bida na magkaharap na kumakain. At napakuminto naman ang ating bida na hindi ko akalain na ang Monster Dungeon ay mayroong masasarap na pagkain. At sumagot naman si Devo na may hawak pang pagkain na ito yung reward sa napanalinan ko sa laban, katulad ito sa hero na kapag nanalo sila makakatanggap din sila, aside na sinusubukang hindi mamatay, ito rin ang dahilan bakit marami ang halimaw na gustong lumaban. At tumawa naman ang ating bida habang tinuro si Devo na kaya sinanay mo ako para harapin ang mga hero para sayo at para wala ka nang gagawin at ma-enjoy ang buhay tama. May kunti kang tama ginamit ko ang lakas ko para e-train ka dahil may gusto akong gawin mo para sa akin at hindi ito madali gaya ng iniisip mo. At sumiryoso naman ang ating bida na kung ano iyon. At sumiryoso naman si Devo. At sinabi niya sa ating bida na umalis ka sa Demon Manor at pumunta ka sa sagradong lugar ng karunungan sa Moro Continent, the Moro Literary Pavilion, at dugtong pa ni Devo na sa Moro Literary Pavilion, tulungan mo akong hanapin ang libro na sinulat about sa mga god. Sumagot naman ang ating bida na mga libro na about sa god. Hindi ako makapaniwala na ang monster boss ay may matinding pananampalataya. At naiinis naman siyang sinabihan ni Devo na hindi ganyan ang ibig kong sabihin baliw. Tugtong pa ng pagpapaliwanag ni Devo na sa naiintindihan na nga natin lahat dito sa mundo ay ginawa ng may likha, nung nakaraang ine-enjoy ko ang mabuhay bilang boss. Pero nung nakilala ko ang hero na yon, binago niya ang pananaw ko at ang sabi niya na napakakapangyarihan ko. Pero wag ko daw lukohin ang sarili ko kahit na kaya mong talunin ang mga hero pero isang araw patayin ka ng may likha. At dugtong pa ng hero na sa labas marami ang mga dungeon na nagbibigay ng problema pero winasak sila ng god. Nagsisimula na silang erinyo ang mundo. Hindi ka makakatakas sa god, tumawa ito ng malakas, yun yung sabi ng hero na nakalaban ko. At nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig at napaisip siya ibig sabihan katulad sa laro nag-update or bug fix or game renewal, at sinabihan niya si Devo na, so sinasabi mo. Hindi niya natuloy dahil nagsalita na si Devo. Tama si Buyer, ako, ang lahat ng nasa Demon Manor mawawala na lang bigla pagdating ng araw. At napaisip naman ang ating bida ka Miss Buyer. At sabi pa ni Devo na simula nang malaman ang tungkol dito sa hero, si Buyer at ako ay nag-umpisa ng kumuha ng information sa mga hero, napakatagal ng panahon para malaman namin ang secret information about sa god, at nakatago ito sa loob ng Moro Literary Pavilion, sa pamamagitan nun maiiwasan nating hindi mabura sa kasaysayan. Tugtong pa ni Devo pero ako ay halimaw, ang buhay ko ay limitado lang sa dungeon, kung hindi tayo gagalaw ng madali parang naghihintay na lang tayo sa ating kamatayan. At napajetty naman ang ating bida so pinili mo ako sambit niya pa. At nagpatuloy pa ang ating bida na may pagmamayabang na ang iyong hero na anak ang bahala sa mission nato para maiwasan ang ating kamatayan, tumawa ito at nagsabi na huwag kang mag-alala ama ipaubaya muna ito sa akin. At sumagot naman si Devo na pumayag ka ng mabilis, sana hindi ka nagpaplano na tumakbo. Habang nakajetty ito na may pagbabanta. At sumagot naman ang ating bida na hindi impossible sambit niya habang pinagpapawisan at sa isip niya naman na hindi muna ako makokontrol once makalabas na ako, hihihi. At sumagot naman si Devo na mabuti, ngayon kumain ka para magkaroon ka ng lakas para sa training. Napa Simon Got naman ang ating nasabi ano training na naman.
O ang dugo ko ay nasa iyong katawan at hindi pa nasasanay kaya kailangan mo ng maraming training para maging malakas ka. At sa isip naman ng ating bida na mag-training na lang ako at maghihintay hanggang sa pag-alis ko. At maging malaya na ako at iiwan ko ang siraolong matandang ito. Nang biglang nagulat ang ating bida dahil tumilapo ng mga pagkain at napatapatanong ito. Para saan ka? Makikita natin ang isang pagkain na sabi ito ang paborito kong pagkain ng paa ng dragon, puno ito ng sustansya na nakakapangbigay ng lakas sa iyo pagkatapos mong kumain. At nagsalita pa ito na mukha kang mahina dahil siguro ito sa kulang sa nutrition at dugtong pa nito be a good boy kumain ka ng mabuti. At nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig hindi niya maisip na kaya palang magsalita ng ganon si Devo, at naisip niya pa ang kanyang nakaraan na may kumakaing pamilya at may maliit na bata na sinasabihan na baby kumain ka ng mabuti, at nakatingin lang naman ang bata sa magsayang pamilya, at natahimik ang ating bida at ngumiti ito na nagsasabing sige gagawin ko. Nagpapatuloy dumaan ang 3 taon at makikita natin ang isang bundok, sabi pa ng ating bida para maging handa nagsanay siya kasama ang kanya ama na boss sa loob ng 3 taon, at makikita natin na bigla na lang nasira ang bundok, dugtong pa ng ating bida na nanabagbag siya ng halos ikamatay niya na sa loob ng 3 taon, sa wala pa siya nagpunta sa mondong ito 15 years old pa lamang siya, at ngayon ay nasa 18 na para akong nag-skip sa bilis ng panahon, sambit pa ng ating bida. Sa loob ng 3 taon ang katawan ko ay lumakas ng lumakas sa patnubay ng ama kong boss at ngayon. Iba na ako at makikita nga natin ang hubog ng katawan ng ating bida at parang katulad lang din sa akin kasi isa nga lang abs ko at bumalik tayo. Nagkomento naman itong si Devo sa kanyang magagawa at sabi pa nga niya na ngayon tumagal ang ating bida ng 15 minutes na hindi natatamaan hanggang sa naging abo, sambit pa niya habang naka-jetty. At napakomento naman ang ating bida habang unti-unting tumatayo na kahit na iba na siya ngayon. Pero ang lakas ni Devo ay napakalayo at mahirap itong abutin at tinitingnan lang naman ang ating bida na hindi malang nagkalahati kay Devo. At nagsalita naman si Devo, sambit niya pa na nakita niya ang hell mode sa katawan ng ating bida pero gagana lang daw ito kung nasa monster dungeon at sumang-ayon naman ang ating bida habang pinapairan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. At napaisip pa ang ating bida na, nung nagdaang 3 taon bago na bago ang profile ko tsaka ko pa nalaman ang about sa hell mode para itong isang bug sa laro na dahilan para napunta ito sa ibang mode, habang nag-level up tulad ito ng hell difficulty or hidden quest sa laro, depende sa difficulty ng halimaw mag-i-increase ito ng maganda. At kapag papasok ako sa battlefield ng dungeon tsaka pa mag-a-activate ang hell mode at lahat ng halimaw ay lalakas din, ito ang nalaman ko pagkatapos kong pabalik-balik na subukan kasama ang ama kong boss. At napalumo naman ang ating bida dahil parang hindi ito nakakatulong sa kanya at ang kadalasan daw na tramagrate napakaganda bakit sa kanya walang silbi. At nagsalita naman si Devo na sabi, "Hoy bakit nakatayo ka lang, bilisan mo at mag-impake sa iyong mga gamit at maghanda para sa iyong pag-alis." At napatulala naman ang ating bida na anong aalis. At dugtong pa ni Devo na may seryosong mukha na kailan map ang gustong manatili dito, hindi natin alam kung kailan a-action ang God, kailangan munang umalis para gawin ang iyong misyon, napanggit naman ang ating bida na parang may pinaplano na hindi maganda sambit naman ang ating bida na so aalis na ako ngayon. At tumalikad naman si Devo habang kumakaway na sabi mag-iingat ka. At napatalo naman ang ating bida sa tuwa dahil sa wakas makakalabas na siya at magagawa niya na ang gusto niya. At makikita naman natin ang mga paang naglalakad papunta sa isang silid. At makikita naman natin ang ating bida na may tuwalya pa nakasabit sa katawan, at tuwang-tuwa pa talaga siya dahil sa wakas makakalabas na siya, at bigla namang bumati si Bayer na congratulations 75th Master, at nabigla naman ang ating bida na tinitingnan ang malalaking papaya ni Bayer. At nagpatuloy pa si Bayer sa pagsasalita na nakapasa ka sa lahat ng pagsubok sa iyo ni Lord Devo, 75th Master at napakahirap ito sa iyo 75th Master. Namumula namang tiningnan ng ating bida ang ganda ng papaya ni Bayer, sa isip pa ng ating bida na langya hindi ko alam kung bakit pero, habang tumatanda ako, habang tinitingnan ko si Miss Bayer, nagsisimulang mag-init ang katawan ko, langya hindi ko na makontrol ang mga mata ko, at parang kumukulo ang dugo ko at parang gusto ko nang kainin ang nasa harap ko. At napaiwas ng tingin ng ating bida sambit niya pa na hindi mas mabuting umalis na ako, ahem. Miss Bayer, kailangan ko ng maligo at maghanda para sa aking pag-alis. At sa isip pa ng ating bida na napakaduwag ko naman, hindi ko man lang naiaya si Miss Bayer na mag-date, sa loob ng 3 taon late lang akong tumakbo. At napapikit na lang ang ating bida na wala ng opportunity. Pero nang papaalis na ang ating bida bigla namang nagsalita si Miss Bayer, na sabi alam ko 75th Master, oras na para maligo, kaya nandito ako para paglingkuran ka, kaya payagan niyo akong tulungan kayo 75th Master.
At nabigla naman ang ating bida. At nagsalita naman ang ating bida habang hawak ang towel, anong bang katangahan ang sinasabi mo? At dugtong pa ng ating bida na bakit ko hahayaang ang ganyan habang namumula at tumutulo pa ang luha. At yun nga makikita natin ang isang paliguan. At makikita natin ang isang kamay na may hawak na towel. Ito pala si buyer na pinapaliguan ang ating bida at wala namang imak ang ating bida. At sa isip pa ng ating bida na hindi ito ang nasa isip ko. At dugtong pa ng ating bida sa isip niya habang parang nagagalit na bakit si Miss Buyer punta sa tubig na may damit pa, may pagkamanyakol ang bida natin guys, gusto lang naman makascore tulad lang ng nanonood nating tropa, at yun nga makikita naman natin ang iniisip ng ating bida na nakahubad si Buyer kasama siya, at sa isip ng ating bida na ini-imagine niya kung ano kaya ang hitsura ni Buyer kung ganyan ang suit niya, at kung nakikipaglaro kaya sa kanya sa tubig. At napaisip naman ng ating bida na pinagpapawisan na hindi niya hahayaang mayroon siyang pagsisihan sa pangalawang buhay niya at yun nga tinawag niya na si Buyer. At bigla na lang nagpa-cute ang ating bida na parang bata na sambit pa nito na gusto mo bang maglaro kasama ako at sumagot naman si Buyer na karangalan ko na makipaglaro kasama ang 75th Master. Habang naka-jetty pa ito. At sinabi naman ng ating bida na sige maglaro tayo ng rock paper scissors. At pinaliwanag nangga ng ating bida ang rules at alam nyo na yun magbato-bato pick lang naman sila, at dugtong pa ng ating bida na kung matalo ako susundin ko ang anumang request mo, pero kapag natalo ka. At yumuko naman ang ating bida na parang nahihiya, tatanggalin mo ang bahagi ng damit mo, payag ka ba sa laro? At napaisip naman ang ating bida na kung tatanji siya sasabihin kong joke lang, ito pamamaraan ng mga Hokage pag na-reject, at alam ko na ito din yung the moves ng mga manyakol nating katropa. Bumalik tayo at pumayag naman si Buyer sa kondisyon ng manyakol nating bida. At yun parang ang sumabog ang ulo ng ating bida dahil sa init at pamumula at hindi pa nga ito makapaniwala na pumayag si Buyer. At yun nga nagsimula ang kanilang laro na bato-bato pick. Pero makikita nating malungkot ang ating bida dahil late itong talo at nagsalita nga ito na nakasimangot na sige sabihin mo kung anong kahilingan mo, at nagsalita naman si Buyer na kapag gagawin na ng ating bida ang kanyang mission hanapan siya ng high quality na gem. At sumagot naman ang ating bida na madali lang yan habang pinagpapawisan at napaisip pa siya dahil late siyang talo na base sa psychological point of view, sa pamamagitan ng lalaki at babae, ang probability ng gunting ay napakaikli, at ang probability ng bato ay mataas, so dapat ang win rate ng papel ay mataas, so dahil wala nang naisip ang ating bida kung paano makascore ay pumikit na lang siya. At tinawag naman siya ni Buyer na 75th Master makikipaglaro ka nakapikit ang iyong mata. At sumagot naman ang ating bida na nakapikit at may seryosong mukha na magsimula na tayo. At yun nga nagsimula na silang maglaro ulit kahit na hindi ko peren hahayaang ibaba ko ang bantay ko, bato-bato pick. At nakapikit naman ang mata ng ating bida at nang minulat ni ito ay nagulat siya, yun pala sa wakas. Nanalo ang ating bida at namumula namang sabi ni Buyer na ops natalo ako, napatawa naman sa isip ang ating bida na ang ibang scientist na nag-research, ay 83% kang matatalo kapag nakapikit kapag naglalaro, heist sino kayang scientist yan, balik tayo kay Buyer na tahimik lang. At nagsalita naman ang ating bida na parang nahihiya at napaisip naman ang ating bida na paano ko naman ipapagawa ang promise ng isang babae na tangalin ang damit nila, sobre naman ata ang request ko nakakahiya na to kailangan kong itigil na to Miss Buyer hindi mo na kailangan gawin yon, gawa-gawa ko lang naman yon, pero makikita natin na unti-unti nang binababa ni Buyer ang pang-ibaba niya, hanga sa malapit nang makita ang nakatagong kalabasa, at makikita natin na namumula na ang ating manyakol na bida at napatawag na lang itong Miss Buyer. At yun nga pinakita na ni Miss Buyer ang takip sa kanyang tinatagong kapangyarihan at nagsalita ito na wala ito, maglaro ulit tayo. At yun nga lumabas na ang dugo sa ating bida at ninawag naman ito ni Buyer na 75th Master. At yun nga unti-unti nang nababawasan ang buhay ng ating bida dahil sa kanyang kamanyakan at nag-alala naman si Buyer dahil patuloy peren ang paglabas ng dugo ng ating bida, makikita natin ang isa portal. At nagpasalamat naman ang ating bida kay Buyer dahil nakampleto na ang buhay niya, at dugtong pa ng ating bida handa na ang lahat, aalis na ako, nasaan ang ama kong boss, bakit hindi siya pamaanta para makita akong umalis, sumagot naman si Buyer na si Lord Devo IBC sa pagharap sa mga hero na dumating. Okay mag-iingat ka Miss Buyer aalis na ako, at ngumiti naman si Buyer na magkaroon ka sana ng maayos na paglalakbay 75th Master. At makikita nga nating umalis na ang ating bida sa isip niya pa niya na Miss Buyer dadalhin ko pabalik ang pinakamagandang gem para sa'yo kasama ang libro na gusto ng matanda. Hintayin niyo lang ako, at yun nga pumasok na ang ating bida sa portal para makalabas ng dungeon.
At napasabi naman si buyer na sana sa oras na to magtagumpay ka 75th Master, at makikita natin na tumalon ang ating bida pababa galing sa mataas na bundok. Nagpapatuloy ang kwento natin sa isang kakaibang bagay at makikita natin ang isang anino na nakatingin sa isang bagay na parang bahagi ito ng eksperimento. At nagsalita na ang kaninang nakatayo at ito pala si buyer, at sambit pa nito na ngayong oras na to si 75th Master Daiko alam kung making loyal ba ito sa iyo Lord Devo, at nagsalita naman si Devo na nagdedepende ito sa panahon kung magbabago pa ba ang kanyang personality, napasambit na lang si buyer sa pangalan ni Devo. At dugtong pa ni Devo na kung hindi siya magbabago at hindi kung hini ako sundin pahala na siya habang makikita naman nating ang long cut sa mukha ni buyer. At sabi pa ni Devo na hindi lang ang mga kagustuhan ko ang masayang kundi ang ating gusto makuha at maabot, pero hindi lang tayo ang masisiri pati din siya at makikita natin ang isang ulo na may nakatusok na tubo. Makikita natin ang isang matayog na kabundukan at mga ibon na lumilipad. At ang ating bida na tumetalon at napupuno ng kasiyahan dahil malaya na siya at napasabi na lang ang ating bida na wala akong pakialam about sa mission. Gusto ko munang magsaya bago ko isipin ang lahat mamaya, napakahirap ang pinagdadaan ko sa nagdaang mga taon, at napakahirap lumabas, at gusto ko munang ma-experience ang ganda ng mundong ito, at dugtong pa ng ating bida na ang una kong gagawin ngayon ay gagamitin ang hero power ko para makakuha ng maraming lots na kayamanan, at maging mayaman ako para wala na akong problemayan pa, at ang mid-level monster at wala lang sa akin ngayon. Pangalawang gagawin ko ay susubukan ko ang lahat ng pagkain sa buong mundo, 3 taon straight sa pagkain kasama ang ama kong boss ay nakakawalang gana. At ang tatlong kong gagawin ay kapag marami na akong kayamanan, enjoy ko ang buhay ko kasama ang mga magandang babae, sa maikling salita magpakasawa muna ako sa aking buhay bago ko alalahanin ang mission na binigay ng matandang yun. At napatigil naman ang ating bida na sabi pero paano si Miss Buyer? Baka mag-alala siya ay madali lang hindi ko na lang tatagalon. Sambit ng ating bida at tumitingin-tingin kung saan siya pupunta. At tumigil ang ating bida at sumigaw na ang bago kong buhay papunta na ako at tinitingnan ang magandang tanawin at napatigil na lang ito nang may nangyari sa ulo niya. At napasigay naman ang ating bida dahil sa sakit na kanyang dinarones at naputukan ng dugo sa buong katawan ng ating bida. At napatingin naman ang ating bida sa kamay niya at sambit pa nito napakasakit ano ito anong nangyayari sa akin. At dugtong pa ng ating bida na ang katawan ko parang nalason at nagsimula na itong nagwala sa katawan ko. At may bigla na lang nagsalita sa isip ng ating bida at tinatawag siya nito at sabi pa nito na ang aking dugo ay inaayawan na ang iyong katawan at napaisip naman ang ating bida na ang boses nato parang galing ito sa ulo ko. Sino kaya ito? Habang makikita natin ang sakit na dinarones ng ating bida at nagsalita pa ito na tama kinakausap kita sa iyong isip at napasabi na lang ang ating bida na hindi ito maaari na basa niya ang iniisip ko. Pwede ba talagang nangyari ito habang makikita natin ang inis na mukha ng ating bida? At makikita natin ang nakajetting may gawa ng lahat ng paghihirap ng bida, ito pala ay si Devo na ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa ating bida. At napaluhod na lang ang ating bida na sambit pa nito na anong nangyayari sa akin, anong ginagawa mo sa akin, matanda, at sumagot naman si Devo na wala akong masamang intensyon. Sisihan mo ang sarili mo ito ang resulta ng pagsaway sa akin, dugtong pa ni Devo na dumadaloy ang dugo ko sa iyong katawan kaya kung sasaway ka sa kagustuhan ko. Ang lahat ng dugo ko ay titigil at siguradong mamatay ka. At sinagot naman ito ng ating bida na hoy matanda, anak mo ako. Curious lang naman ako sa bagong mundo, hindi ko deserve na maghirap ng ganitong. Sambit ng ating bida habang makikita natin na gumagapang na ito dahil sa sakit at nagsalita naman si Devo na akala mo bata nga ako. Magkaiba tayo ng species. Sumakay lang ako sa iyong kasinungalingan para lukohin ka at doon nagulat naman ang ating bida sa narinig at pinagpapawisan at dugtong pa ni Devo na nagpapaliwanag na ang dugo ko ay hindi humahalo sa dugo ng tao at kahit sa anong tricks pero ang dugo mo ay unique at ginamit lang kita para sa akin. At napatawa naman ang ating bida sa kanyang narinig. Nasambit na lang niya so napaka-unique ko ha. Matanda. At nagsalita ang ating bida ng pasiga na sa ganitong dakila mas magandang pagalingin niyo na ako dahil kapag namatay ako wala nang gagawa ng mission. At dugtong pa ng ating bida na mayroon akong requirements. Kailangan mo akong hayaan ang gusto ko at saka pakita tutulungan pero nagdepende yon sa ugali mo matanda. At napatahimik naman si Devo. Koy magsalita ka matanda. At yun nga nagsalita na si Devo na ikaw na batang pasaway. Bakit ba laging ganito? Lage na lang dumating sa point na Lage kang nagsasalita na nagbibigay ng inis sa akin. Nagsawa na ako sa lahat ng ito. At nagtaka naman ang ating bida sa ibig sabihin ni Devo, sambit pa ng ating bida na Lage anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa yun nasasabi sa'yo ah. Anong ibig mong sabihin?
Sambit ng ating bida at sumagot naman si Devo na tumingin ka sa baba ng burol. At napatingin naman ang ating bida sa baba. At yun napatingin na nga ang ating bida. At napatanong na lang siya kung anong ba nasa ibaba. At yun nga nagulantang ang ating bida sa kanyang nasaksihan dahil maraming bangkay na katulad niya at napasigaw na lang ang ating bida kung anong totoong nangyari at nagsalita naman si Devo sa kanyang isipan na dahil siya ang boss dapat siguruhin niya ang lahat. Paano niya daw hahayaang makaalis ang bida kung wala siyang pinanahahawakan dito at napatanong na lang ang ating bida kung anong ginagawa sa kanya ni Devo. Sambit naman ni Devo na sa bawat namatay daw ang ating bida kumukuha siya ng baggage nito at kung magpe-trader daw ang ating bida pagkatapos umalis ay mamatay ito at dugtong pa ni Devo na sa natitirang bahagi nito ay kayang gumawa ng katod ng ating bida at kaya niya daw ipagsama ang bago niyong katawan sa natitira niyang bahagi at mananali daw ang mga alaala ng ating bida at hindi daw alam yun ng ating bida at napakaganda daw ang plano nito. Pero hindi daw makapaniwala si Devo na wala daw silbi ang ating bida, Rage na lang daw katulad nito ang resulta, madami na daw ang ginawa niyang clone ng ating bida pero katulad pa rin ang resulta. At dugtong pa ni Devo sa ating bida na di ba takot siyang mamatay bakit hindi niya na lang daw sundin si Devo, basta willing lang daw ang ating bida na humihingi ng tawad, hindi daw siya mamatay, pero tumatawa lang naman ng malakas ang ating bida, at dugtong pa nito habang unti-unti itong tatayo na matanda hindi mo ba narinig ang salitang rebellion ng mga teenager. At natahimik lang naman si Devo. At sa isip naman ng ating bida na hindi niya na kayang tumayo. At yun nga nahulog na ang ating bida sa banhil at natatamaan nito ang mga puno hanggang sa natigil na ito sa lupa. At makikita natin ang ating bida na nakahiga at nahihirapan dahil sa pinsala at napaisip na lang ito na kahit na mamatay pa ang ating bida hindi niya hahayaang manalo ang matandang si Devo at may bigla namang nagsalita na tingnan nyo may nahulog na pagkain galing sa itaas at napatingin naman ang ating bida kung sino ito. Mga tao pala ito na mukhang mga bandido, sambit pa ng isa na kukunin daw nila ang kagamitan ng ating bida, at kukunin daw din ang kanyang laman, kaya tinanong niya ang mga kasama niya na gusto ba doon nila kainin ang ating bida. At sagot naman ng isa na gusto niya munang paglaruan ang ating bida at pagkatapos ay kakainin na nila ito. Nagpapatuloy. Tinanong naman ni Buyer si Lord Devo kung susuko na ba ito sa ating bida. At sinagot naman ito ni Devo na wala ng ibang paraan dahil wala daw kwenta ang ating bida, at sinabi niya naman ito kay Buyer na iiwan niya na ang ating bida kay Buyer at pumayag naman ito sa Lord niya. At nang umalis na ang Lord ni Buyer ay ngumiti naman ito at hinawakan ang ulo ng ating bida na sambit pa nito na 75th Master, so gusto mo na magsimula ng bagong buhay. At pumunta naman tayo sa ating bida na pinagtatawanan ng mga bandido at sambit pa ng isa na, Brother saan tayo mag-uumpisa sa paglalaro sa kanya? At sinagot naman ito ng isang bandido na may hawak na espada na sisimulan natin sa pagputol ng kanyang leeg ay kaya sa ulo. At patuloy pa nilang pinagtatawanan ng ating bida dahil sa system status nito, nasambit pa ng isa na tingnan nyo bago pa lang pala siya sa pagiging hero, at isang level 1 habang tumatawa pa ito, at sambit naman ng isa na napakamalas ng ating bida dahil nagkakita sila ng mga bandido. At sumagot naman ang ating bida sa isip niya na napakamalas ko. Ngayon hindi malang ako mamatay ng tahimik at dugtong pa ng ating bida na hindi ko alam kung mga bandido ba sila o kaya magnanakaw pero hindi na yun mahalaga dahil mamatay na rin naman ako. At nagsalita naman ang isang bandido na paano kaya kung pagsabihin pagbutol ang babaeng kalahating kabayo. At nagsalita naman ang isa na napakaganda naman ng panlasa mo magandang idea nga yan at napatanong na lang ang ating bida kung anong pinagsasabi nila at mayroon pa pala silang nahuli maliban sa ating bida at unti-unti ngang lumingon ang ating bida at nagulat nga ito sa kanyang nasaksihan at yun pala mayroong ay babae ang nakatali at makikita nga natin ang kalahating tao at kalahating kabayo. At nagsalita naman ang ating bida at kinausap ang bandido na, Hoy mister, bandido pwede mo ba ang pakawalan yung babae, ang pagkain sa akin at kasya na, at mas masarap ako kaysa kanya. At dugtong pa ng ating bida na basta maghintay lang sila sa kinatatayuan nila marami pang katulad ng ating bida ang mahuhulog, at pwede nila siyang kainin sa gusto nila. At ngumiti lang naman ang bandido. At bigla itong nagalit at tinusok ang katawan ng ating bida ng kanyang espada, at sambit pa nito na si Tenjin ba ng ating bida tanga ito. At napasigaw naman ang ating sasakit. At napasabi na lang ang ating bida na ikaw na bastardo ka. At sa mukha ng dugo ang ating bida dahil sa pinsala nito. At nang binunot na ang espada sa katawan ng ating bida nagsalita ito na, ikaw na bastardo ka bakit mo ginaganyan ang isang babae, puno ba ng bakal ang ulo mo? Pero pumunta lang naman ang bandido sa babaeng kalahating kabayo at sabi pa nito sa ating bida na, maliit na bata nag-iisip ka ba na iligtas siya?
Habang may hawak-hawak naman ang bandido na kung anong bagay at lumalabas ang kuryente dito at dugtong pa ng bandido na mabuti kung mayroon kang kakayahan para iligtas siya. Kung wala sisimulan kun ang pahirapan siya at sa nakita ng ating bida, sumigaw na ito na hoy togilan mo yan pag ipagpatuloy mo peyan papatayin kita at ngumiti lang naman ito na ang sabi pa na titingnan natin kung makakaya niya ang Dark Lightning Spear ko. At yun makikita natin sumisigaw ang babaeng kalahating kabayo dahil sa sakit ng pagkakuryente sa kanya. At tuluyan hanggang nagalit ang ating bida na sabi pa nito na ikaw na bastardo kapapatayin kita. At tumayo na ang ating bida para salakayin ng bandido at hindi niya pinansin ang mga sugat niya at nabigla naman ang bandido na sambit pa nito na ang lalaking iyan dahil lang sa babaeng kalahating kabayo tumayo ito kahit napakaraming injuries. At patuloy ang ating bida sa pagsugod habang sumisigaw ito na pakawalan mo siya. At napakomento naman ang isang bandido na napakabilis niya. Hindi ka panipaniwala pero sinalubong lang naman ito ng pamalo ng isa pang bandido at sapul nga ang ating bida, at napatawa naman ang bandido, at sambit pa nito na hindi yan madali bata. At yun nga tumila pa ng ating bida dahil sa lakas ng pagkapalo sa kanya. At nagsitawanan naman lahat ng bandido na sabi pa ng isa na gusto mo bang maglaro ng ikaw ang hero tapos ililigtas ang isang magandang babae. Minamaliit mo ata kami bata, ikaw na level 1 na basura, at nagsalita naman ang isa habang tumatawa na nakakatawa talaga ang batang yan, at dugtong pa ng isa o nga katulad nito gusto niyang maglaro ng hero heroine. At hindi naman nakapagsalita ang ating bida dahil sa pinsala. At nagsalita naman ang isang bandido na may hawak na lightning spear na patawarin mo ako bata pero nabigo ka, habang tumatawa ito ng may pang-iinis, at pinagpatuloy niya ang pagpapirap gamit ang kanyang lightning spear sa babaeng kalahating kabayo, at yun nga patuloy ang babae sa pagsigaw, at nagsalita na naman ang bandiina sabi na parang malapit na siyang mamatay, habang makikita natin ang babaeng kalahating kabayo ay malapit ng sumuko, at napamura naman ang ating bida, at napaisip na wala na siyang ibang pagpipilian kundi lumapit. At yun nga tinawag na ng ating bida si Devo na sabi pa na hoy matanda maririnig niyo ba ako? Gusto kitang kausapin. At makikita natin ang bandido na binitawan niya na ang kanyang biktima at sambit pa nito na parang hindi ka na maliligtas ng lalaking iyon. Kaya susunugan na lang kita ng buhay. At nagpatuloy naman ang ating bida sa kanyang ginagawa na sambit pa nito sa kay Devo na hoy matanda diba sabi mo kung hihingi ako ng tawad ng buong puso pagalingin mo ako. Pero hindi peren pinapansin ni Devo ang ating bida kaya sumigaw na ang ating bida at gumawa ng isang desisyon kaya nangako na ito kay Devo na gagawin na nito ang kanyang mission kahit anong mangyayari. Kaya patuloy itong nakiusap na pagalingin na ito ni Devo. At makikita natin ang bandido na atakihin na uli ang babaeng kalahating kabayo at sabi pa ng bandido na malapit ka nang maging masarap ah. At nagsalita naman ang isang bandido na napakaingay daw ng ating bida kaya puputulan niya na daw ito ng kanyang ulo, tumatawa pa ito. At sumigaw na nga ang ating bida na ama kong boss. At nang tamaan ang ating bida ng espada ng bandido, nagtaka na lang ito at pinagpapawisan, sinalag lang pala ito, at makikita natin na sumanib pala si Devo sa ating bida, at sambit pa nito na narinig ko ang pagtawag mo, at ang iyong loyalty. At napatanong na lang ang bandido kung anong nangyayari. At nagsalita pa si Devo na hindi ko kayang manatili ng napakatagal sa iyong katawan, kaya ikaw na ang bahala sa lahat, at pagkaalis ni Devo nagtaka na lang ang ating bida dahil naka-recover na ang kanyang katawan. At dugtong pa nito na bumalik na lahat ng lakas ko, oras na para tangalin ang kanilang ulo. At yun nga sinimulan na ng ating bida ang kanyang pagmassacre, napasigaw naman ang isang bandido sa nasaksihan, at napasambit pa ito na level 1 hero speed. Lang naman siya pero bakit sobrang bilis niya? At pinagpapatay na sila ng ating bida at nasambit na lang ng bandido na hindi siya level 1 lang at dugtong pa ng isa na may kakaiba sa taong iyan, pinagtanggalan na sila ng ulo ng ating bida. At nagtaka naman ang nag-isang natira kung bakit sobrang ingay at nasambit pa nito na hindi pa ako nang sisimula bakit napaka-excited yo. At nang pagkalingon ng bandido ay nagulantang na lang siya sa nasaksihan. At nagsalita naman ang ating bida na hindi ka pa nakapagsimula. Nakakahiya naman. At dugtong pa ng ating bida na pero sinimulan ko na habang hawak niya ang putol na ulo ng bandido at makikita natin ang gutay-gutay na walang buhay na kasamahan ng bandido. At makikita natin si Devo na napakomento, hindi ako makapaniwala na sinira niya ang Crystal of Death dahil lang sa isang babae, yung batang yun talaga, at nagsalita naman si Bayer na so parang hindi mo pang siya kilala, at mas kilala ko pa siya, habang makikita natin si Bayer na nakapikit at ginagamit ang kanyang kapangyarihan, at nagpapatuloy ang ating kwento sa alala ng ating bida noong bata pa ito, nang sinasaktan ito, at hinihingian ng pira, at nagrereklamo pa dahil sa liit ng pera ng ating bida, at dugtong pa nito, ano gusto mong lumaban?
At makikita natin ang ating bida na hindi sumasagot habang mayroon pa itong mga pasa at makikita natin ang mga bully at pinagkakaisahan ang ating bida at sambit pa nito sa ating bida na anong magagawa mo nang ikaw lang mag-isa. At huwag ka nang maghintay na may tutulong sa'yo. Habang pinagtatawanan nila ang ating bida. At sambit pa ng isang batang bully na kawawa ka naman, yung totoo mong magulang ay ayaw sa'yo at ang umampun sa'yo ay walang pakialam sa'yo at sino ba sa mondong ito ang gustong tumulong sa'yo basura. At dahil doon napayoko na lang ang ating bida at nagpatuloy pa ang pagtawag sa kanya ng basura, walang silbi, at dahil lagi na lang tumatatak sa ating bida ang salitang basura, walang silbi, at nang malapit ng sumuko ang ating bida, may bigla na lang nagsalita sa kanyang isip na sabi wag kang natakot 75th. Tabanan mo sila at makikita natin ang may pegura na nagsabi kay 75th na lumaban. At nagulat na lang ang batang bully. Dahil tumayo si 75 at sabi pa ni 75 na nandito ang ama ko habang makikita natin ang pegura ni Devo sa ligiran ng ating bida. At biglang sumugod ni 75 ang mga bully at napasigaw pa ang isa na anong gustong gawin ng ating bida. At naghanda na nga si 75 ng kanyang suntok at sambit pa nito mamatay na kayo mga bastardo. At natama ng mukha ng isang bully. At nagtaka si 75 dahil para itong salamin na nabasag at yun nga tuluyan ng nabasag at nawala na ang mga bully. At makikita natin ang basag na salamin na nagsitalsikan at makikita natin ang mga ala-ala ng ating bida. At pati ang kayang sarili ay nabasag at may nagsisibing sa wakas nandito ka na. At nagtaka ang ating bida kung sino ang nagsalita. At makikita natin ang isang tao na nakaupo sa isang bato at tinatanong ng ating bida kung sino ito. At nagulat na lang ang ating bida nang may lumabas sa kanyang alala, ito yung mga bagay na napapanaginipan niya at nagtaka na lang ang ating bida. At makikita natin ang likuran na kahawig ng ating bida at ang halimaw na sumisigaw. At napasambit na lang ang ating bida na halimaw. At nagsalita ang kamukha ng ating bida at tinatawag ang kanyang pangalan na 75. At napasambit na lang ang ating bida na ikasi pero hindi niya na natapos dahil nagsalita na ito na ako ikaw. Habang nakaupo ito sa malaking bungo. At bigla na lang itong tumingin sa ating bida at ngumiti. At napawat na lang ang ating bida sa gulat. At nagpatuloy pa itong nagsalita na kahit na mayroon pa tayong pinagkaiba dahil ako ang pinakamalakas na 75. At kahit na maraming 75th ang mabuhay. Pero ang pinaka-Leonin ay laging maging katulad ko sambit pa nito habang naka-jetty. At hindi pa rin makaimak ang ating bida dahil sa gulat. At may itinuro ang misteryosong 75 sa likuran ng ating bida. At napalingon naman ang ating bida at dugtong pa ng isang 75 na si Amang Boss ay sumubok ng maigi para magkaisa ang ating mga dugo at para mamana natin ang kanyang kapangyarihan. At dahil tayo pasaway at mahili magrebelde sa ating ama, ang dugo ng ating ama ay inaayawan tayo, at yun ang dahilan kung bakit tayo namamatay ng paulit-ulit, kaya hindi pa nakompleto ang pagsasama ng dugo, at makikita natin ang maraming clone ng ating bida, at dugtong pa ng kaharap niyang isang 75 na kaya wala pang kahit isa, na 75 ang naka-about dito na katulad mo. At nagsalita pa ito habang tahimik lang ang ating bida na nakikinig, hanggat nalaman ni Miss Bayer ang iyong kahinaan, na ang babae ang iyong tanging kahinaan, at doon nagbago ang lahat, at nagtagumpay ang ginawa ng ating ama na magkaisa tayo at tuluyan ng magkaisa ang dugo ni ama at dugo natin. At nagsalita pa ito na ngayon magiging ikaw at ako ay mag-iisa na. At doon tuluyan ang naghalo ang neon green na dugo at pulang dugo at naging dilaw na ito. At makikita natin ang kamay ng babae, ito pala ang kalahating kabayo na babae na gising na ito at yumuubo, at may biglang malakas na kidlat sa kanyang harapan, at nagulat ito sa kanyang nasaksihan. Ito pala ang ating bida na relax lang habang may malakas na kidlat na walang epekto sa kanya. At makikita natin ang kulay violet na kape, ito pala si Bayer na may hawak na kape at inaalok niya si Lord Devo ng kape, at sinabihan ito na inumin ng dahan-dahan ang kape. At nagsalita naman si Devo na sambit pa nito na napakahirap siguro ito sayo Bayer, salamat sayo, yung batang yun sa wakas na establish natin. At sinagot naman siya ni Bayer ng naka-jetty na sabi pa wala yun ito ay sariling initiative ng 75th Master para magbago. Sana ang journey niya ngayon ay maging madali na. At ngumiti naman si Devo na may hawak na magnifying glass at parang may pinag-aaralan, nasambit pa nito na sana nga, pero para makita ang Moro Literary Pavilion, yung batang yon ay dadaan muna sa lugar na yon. At tumawa ito ng malakas hahaha at dugtong pa nito, aabangan ko ang kanyang gagawin. At makikita natin ang isang lugar at ang kalangitan na malakas ang kidlat. At ang isang babaeng sinasabi sa sarili na malaya na ako. Pinalaya ako ng taong nasa harap ko pero ang instinct ko bilang kalahating kabayo ay nagsasabi sa akin na mag-ingat sa taong ito. Dahil napakapanganib niya at dapat ko siyang iwasan.
Dahil mamatay ako sa mapanganib na taong ito. At nagsalita naman ang ating bida na sorry miss, saan ko ba makikita ang training center? At nagulat naman ang babae dahil sa kanyang narinig dahil ang akala niyang mapanganib na tao ay gwapo pala at mabait. At ilang segundo na nga ang nagdaan pero hindi pa rin makapagsalita ang babae. At makikita natin ang isang lugar, ito ang training center, ang Horror Research Center. Ito yung basic training place para sa mga baguhang hero, kailangan nilang makapasa sa pagsubok para makakuha sila ng kanilang class. Mayroong maraming class at iba't ibang abilities at attributes, ito yung unang hakbang para maging hero. At makikita natin ang isang damulag na nagrereklamo na sambit pa nito na napakawalang kwentang rules. Bakit ba kailangan pang nakumpleto ang 10 bago makapasok? At dugtong pa nito na anong gagawin natin? Kailangan pa natin ng isang tao, sinong nakakaalam hanggang kailangan tayo maghihintay. Ito palang kamukha ni Daymulag ay si Jane Austen 50 Son of Austen Family Level, 15, Hero Rank, Beginner at ang nasa gitna naman ay si Ted Son of a Servant in Austen Family Level 8, Hero Rank, Beginner at ang babae naman ay si Hilda Austen 4th Daughter of the Austen Family Level 28, Hero Rank, Beginner. At nagsalita naman ang alalay ni Jane na pakiusap maging matyaga kayo Master Jane. Marami pang hero ang papunta dito para kumuha ng class. At may tinuro naman ang alalay ng damulag na si Jane at sambit pa nito na tingnan nyo master para madali tayong makakapasa sa pagsubok. Nag-herd ako ng hero na nakapasa na sa trials para makakuha ng class at tumitingin naman ito ng walang pakialam. Ito pala si Mercado Signius nicknamed The Black Dog, Hero Class, Swordsman, Level, 67, Hero Rank, Intermediate. At sambit pa ng alalay na pagkasama natin siya, ang team natin ay magiging okay lang ito habang nakatikom pa ang kamay. At tahimik lang naman si Hilda na nakikinig. At nagsalita naman ang damulag na si Jin.na nagsusuot siya ng weird na kasuotan, at wala akong nakikitang magandang equipment sa kanya, at level 67 pa lang siya kahit nasa intermediate na siya sa pagiging hero, nagbiniro ka ba? Hindi ka ba nakakakita ng mas kahanga-hanga pa? At para namang, natunaw ang alalay, nasambit pa nito na binigyan ako ni ama ng maraming pira para ma-hired lang ang hero na yan, pero sa bandang huli ay hindi pa rin na Empress si Master Jane. At may isa namang masiglahin na lumapit sa kanila at sambit pa nito na wow, galing kasi sa Austen family diba, isa sa 5 nobles na pamilya sa buong Moro continent. At dagdag pa nito na may paghanga, di ba yan ang Purple God artifact, ang Ghost Bat Blade. Wow, kahanga-hanga. At sa isip naman ng kanyang alalay na yang batang yan, alam niya kung paano sumipsep, siguradong satisfied na si Master Jin ngayon. At makikita naman nating ngumiti ang Daymulag ng konti pero bigla itong nagalit at tinuturo ang batang humahanga sa artifact niya at sambit pa ng Daymulag na ikaw na hampas lupa, lahat ng lumalabas sa madumi mong bibig kahit na compliment ay isa paring pang-iinsulto sa Austen family. At nabulantang naman ang bata na pinagpapawisan. At pati ang kanyang alalay ay natulala at pinagpapawisan. At hindi pa nakuntinto ang Daymulag, bumunot pa ito ng espada at papatayin ang bata at nasambit pa nito na huwag kang kumuha ng pagsubok umalis ka alang at mamatay at naindang naman ang bata. Pero may biglang pumihil dito. At nagtaka naman ang Daymulag kung sinong umawat sa kanya. At makikita natin na ang ating bida pala ang pumihil dito at sambit pa ng ating bida na kabilang na ako mayroon ng 10 tao, kung papatayin mo siya kailangan na namang maghintay ng isa. At nanginginig naman si Daymulag dahil hindi niya mag-alaw ang kanyang espada. At dugtong pa ng ating bida na ang pagsasayang ng oras ay hindi magandang ugali. At pilit namang kinukuha ni Daymulag ang kanyang espada pero hindi niya ito mag-alaw at napatanong na lang ito kung bakit sobrang napakalakas ng ating bida. At pinagpapawisan nga siya sa pagtingin niya sa ating bida dahil napakalaki nito. At napatanong pa siya dahil nakita niya na level 1 lang ang ating bida. At nagulat naman ang alalay at napatawag na lang sa kanyang Master Jane. At biglang ang may umiikot na kutsilyo. At may biglang tumutulaw ng espada sa ating bida, ito pala ang hero na binayaran ng alalay. Nasabi bitiwan mo siya at tahimik lang naman ang ating bida na naka-jetty. At dugtong pa ng hero na parang aso na kung papatayin mo siya, wala akong makukuhang pira, napakalud ko pagka ganon pero tumawa lang naman ang ating bida. At kanyang tinapik-tapik ang kamay ng hero na mukhang aso, nasambit pa ng ating bida na, huwag kang mag-alala doggy, wala akong intention na patayin siya, habang parang bata ang ating bida. At makikita naman natin na tumilapon ang Daymulag dahil biglang binitawan ng ating bida ang pagkakahawak sa espada ng Daymulag, at linapitan naman ito ng kanyang alalay, at kinumusta ito, at bigla namang napamura ang Daymulag.
At tumayo nangga ito at sumigaw na papatayin kita, at bigla namang nagsalita ang kapatid niyang si Hilda, na sabi tama na yan, wag munang ipapahiya ang Austen family uli, at dugtong pa nito na hindi mo siya kaya dyan ka lang sa likod, napatawag na lang ito sa fourth sister niya. At ngumiti naman ang ating bida at nagsalita, na miss alam mo talaga kung paano tumatakbo ang mga bagay-bagay, habang katabi niya naman ang hero na mukhang aso. At bigla na lang tinutukan ng ating bida at nagsalita naman si Helda habang tinutukan ng espada, ang ating bida, nasambit pa nito not sure, pero ngayon hahamunin kita sa isang dulo. At napaisip naman ang ating bida na laban sa babae. Kalimutan mo na lang. At napajetty ang ating bida dahil may naisip naman siyang kakaiba, paano kaya kung maglaro tayo ng isang sugal, mamaya pagpasok natin sa trials, pagkatapos nating makapatay ng 5 halimaw, mag-uumpisa tayong magbilang, sa bawat halimaw na iyong mapapatay, kung sinong maraming napapatay siya ang panalo, at kung sino yung panalo. Susundin ng talo anuman ang request nito. At nagsalita naman si Helda na maganda yan, sa bawat oras na matatalo ka gagamitin ko ang espadang ito para sugatan ka, ano tatangalin mo ba? At napasabi naman ang ating bida na nakakatakot pero makakaya ko naman yun kaya okay. At nagsalita naman si 75 na may masamang jetty, na sabi pa nito na miss sa bawat matatalo ka tatangalin mo ang bawat damit mo sa katawan. At nagulantang naman ang lahat ng nandoon at nakita, at nagsalita naman ang alalay na itong taong ito mababaliw na ata, nagtangka pang lapastanganan ang kayamanan ng Austen family, at sambit naman ng Daymulag na fourth sister, sinusubukan kanya ng hindi maganda, at dugtong pa nito na wag ka nang makipaglaro ng walang kwentang laro, patayin mo na lang siya. At sumagot naman si Hilda na walang problema pumapayag ako habang may seryosong mukha. At nagulantang naman ang mga kasama niya dahil hindi ni AKA laing papayag si Hilda, at dito na lang muna mga katropa, abangan ang kapakapanabik